Oy, naku, wala stick. Grabe ho. Talagang itong pag-uugali at sabihin natin na estilo ni PCO Undersecretary Claire Castro hinggil sa mga issue na ibinabato sa kasalukuyang administrasyon, partikular sa kanyang amo, no, na si Pangulong Marcos Jr. At ito ho ay hindi ko maubos na maisip bakit ganito ho ang kanyang naging reaksyon. Dito ho sa naging pahayag ni Hanelet Abansenya, ito ho nga partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay may kinalaman sa, pinanood ko ho ito yung binabanggit ho ni Hanelet na congratulations dahil sa meron na naman nangyaring kidnapping. Ito ho ay siyempre may halong panunuya o halong pang-aasar. Kaya nga tawag, di ba, yung issue ng sarcasm or sarkastiko, di po ba? Ganun ho, pero iba ho ang tanggap ni Yusek Claire Castro. Talaga matatawa ka. Ako, nagulat ho ko Bakit ganun ang kanyang naging pahayag? Pero bago yung reaction ni PCO, Undersecretary Castro, panoorin ho muna natin. Kasi ito may kasamang pang-aasar. At sabi ko kasi ni Castro, naku, nanggugulo na. Inumpisa nyo na ang panggugulo. Panggugulo ba yun yung pagwatikos? Ito, panoorin nyo para kayo na ho mismo ang musga. Ito ho, si Hanelet Abansenya sa interview ho. Ito. Congratulations sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Congratulations. Ayun, so yun ho mga kababayan. Yung pahayag na yun, panggugulo ba? Pagsisimula na ba ng gulo yun na Yusek Castro? Kasi ang naging pahayag ni Hanelet Abansenya ay pang-asar. Kabaliktaran ho, katulad ng binabanggit dahil halimbawa, may meeting ho, ako may ka-meeting. Dumating, makalipas ng 2 oras, antay ako ng antay. Pagdating ho, asarin ko, naku, aga mo aga mo dito sa ating usapan. Pero late ho siya ng 2 oras. Parang ganun ho. 'Di ba? Sarkastiko at medyo asar ka. Di po ba? So, pero nagulat ho ako, parang bakit naging mali yung pagtanggap at pagtugon ni Yusek Castro dito. Napakasimple lang naman ang sagot dito. Halimbawa, sinabi, may binabanggit itong si Hanelet Abansenya at sabi, congratulations. Sabi ho ng reporter, may halong sarcasm. Ito, panoorin ho natin. At mamaya, i-discuss ho natin, hihimayin natin itong mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Panoorin po natin, ha? Ito, ha? Yusek, Okay. your reaction about the statement of Hanelet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Ayun. So, nagkakaisa raw, no? Hindi ang sinasabi ho ni Yusek Claire Castro. Parang mali po yung dampot, no? Sa naging pahayag ni Hanelet. Ang sinasabi niya ay yung may kasamang panunuya, pang-aasar na congratulations. Ang biglang sineryoso ho ni Yusek Claire Castro, itong pahayag ho ni Hanelet Abansenya. At hindi niya raw alam bakit tumatawa.
may kasamang ang pang-aasar. Sa katunayan kasi, sa ngayong taon ay 12 na po ang napapaulat na kaso ho ng kidnapping at ito hong pinakahuli, yung pagkakapatay sa isang negosyante na ayon ho sa ulat, nagbayad ho ng ransom pero pinatay pa rin kasama ang driver. So ito pa ho, ang sabi ho ni Yusek Claire Castro, yung ganyang mga pahayag, batikos, pagsisimula raw ng gulo. Ito, panoorin po natin ha, sandali. Ito. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo. Okay, sandali ha. So, Nagkaroon na po ang PNP yan ho ng ang Special binabanggit ha, Investigation Task Force ni Yusek Claire Castro, mga kababayan, na kung saan, isa raw panggugulo, no? Isang panggugulo raw ho yung binabanggit na batikos. Pag bumatikos ka pala, nanggugulo ka na. Bahagi po yun ng kalayaan sa pamahayag ng bawat mamayan, di po ba? Na kung saan, kapag may nangyari na ganyan, kidnapping, halimbawa, napakasimple lang naman hong gagawin. Sasagutin ho ng gobyerno, may ganyan bumatikos sa kidnapping. Sabihin nyo lang na, diretsa na, nako, hindi po yan, hindi po tinutulugan ng gobyerno yung mga ganyang kaso at tinitiyak ng ating Pangulo na gumagawa ng aksyon yung ating pulis at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno para agad na malutas ang nasabing krimen at mapanagot ang mga gumawa ng nasabing karumal-dumal na krimen. Ganun lang ho sana eh. Pero biglang kumakambyo at binibigyan ng ibang kahulugan ni Yusek Claire Castro, ito pong pahayag. Kumbaga sa ibang salita, pabalang ang sagot, barubal ho ang sagot ni Yusek Claire Castro na dapat ho hindi po namumutawi sa kanyang mga bibig yung mga ganyan. Katulad kanina, binabanggit niya, dapat nagkakaisa ang gobyerno, ang mga Pilipino, siyempre gobyerno at mamayan, at ipakita natin sa buong mundo na, di ba, nagkakaisa at para sa ikaunlad ng ating bansa. Pero yung mga nagiging pahayag, yung mga nagiging aksyon at yung mga pambubunganga nitong si Yusek Claire Castro, siya ho nagsisimula ng gulo. Siya ho ang pinagmumulan ng hindi pagkakaisa. Kaya, di ba, pag narinig ba ito ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, matutuwa ho ba sa kanya? Siyempre, lalong may inis at mag-aalab po yung damdamin. Anong sinasabi mo saan yung pagkakaisa? Ikaw ang pinagmumulan ng pagkakawatak-watak ng ating mga mamayan. Ito pa, pero yun ang umpisa ang pambungad niyang sagot. Pero meron naman palang direktiba ang Pangulo dito ho sa mga nangyayaring krimen na ito. Simple lang, dapat yun lang sinagot Nagpaligoy-ligoy pa at nangibabaw na naman yung kanyang personal na galit kay dating Pangulong Duterte. Ewan ko lang ho, baka may kamag-anak ho ito na biktima di umano ng EJK, kaya gigil na gigil siya sa dating Pangulo. Panoorin ho natin ang pagpapatuloy na reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa na may halong sarcasm o sarkastiko na pahayag ni Hanelet Abansenya. Yusek, Abansenya po, hindi Abensenya. Ito pati sa apelido, nagkakamali ka kasi gigil na gigil ka panoorin po muli natin mga kababayan. Sa ating mga taga-subaybay, ito hong patuloy na pahayag ni Yusek Claire Castro. Ito po Yusek, ma'am, may we have your reaction about forward na natin. Klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance.
Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. At dito na po natatapos ang ating briefing sa araw nito. Maraming Okay, so yun po, no? At ewan ko, parang wala ho sa wisyo o ano man, no? Kasi parang batiko. So, alam nyo, kung agad niyang sinagot, yung tanong ho ng reporter, yung dito ho na sinasabi, kinakongratulate siya, kanyang pananaw yan, ganun lang ho na parang binabatikos ho, di ba, yung aksyon ng gobyerno dito po sa mga nangyayari sa kidnapping. Ganun lang ho kasimple. Tapos linawin niya lang ho at magbigay lang siya ng katiyakan sa ating mga mamayan na hindi nagtutulog. Yung mga kasabi nga, hindi natutulog sa pansitan ang gobyerno dito ho sa mga sunod-sunod na kaso ng ng patayan, di po ba? Ganun lang ho, yung kidnapping. Kasi grabe naman ho talaga. At ako bilang isang mamayan ay syempre ay naalarma ho ko sa napakarami na yung sunod-sunod na pagkidnap dito po sa ating bansa. At sa katunayan ay ang dami na hong kaso ng pagkikidnap dito po. At sabi nga ho parang bumabalik ko ulit yung dati. So ganun yung mga kanya-kanya mga aligasyon at spekulasyon. Pero ang dapat ho gawin dito ni Yusek Claire Castro, hindi ko kayo tinuturuan ito, suwestyon ko lang at bilang veterano na rin po ako, matagal na rin ako dyan sa Malacanang na mula po sa Ramos Administration, Estrada Administration, Macapagal Arroyo Administration, kay Noynoy Aquino Administration, na-cover ho ako dyan. So, napakasimple lang. Pakalmahin mo lang tao. Naku, wag ho kayong manggaro. Wag ho mangamba yung ating mga kababayan na patuloy na lalala ang sitwasyon ng kidnapping dito sa ating bansa. Sa halip, eto, may inutos sa ating Pangulo na merong ganyan na task force, may bagong ini-appoint. Tapos yung dating head ng anti-kidnapping unit ay wala na ho, tinanggal na at meron nang itinalaga. So hindi natutulog ang gobyerno sa mga ganitong kaso. Titiyakin ng Pangulo na ibibigay yung hustisya at mananagot sa batas yung may kagagawan ng krimeng ito. Ganun lang ho kasimple. Tapos sabi mo, may bumatikos na gano'n. Kaya nga ang tanong ho ng reporter, may halong sarkastiko. Ibig sabihin, may halong panunuya o pangbabatikos o pangaasar. Ganun ho yun, di ba? Pag literal ho na sasabihin mo, tapos hindi, nagsisimula na kayo ng gulo binabanggit mo, dapat magkaisa, tapos sinisimula rin, inaakusahan mo na ng gugulo, magkakagulo talaga pag ganyan. Di ba? Kung gusto nyo ng pagkakaisa, napakasimple lang ho na gawin. Huwag nyong pag-initin yung damdamin ng mga Pilipino. Lalo na yung mga taga-suporta ho ni dating Pangulong Duterte kasi Pilipino ho yan lahat ho tayo dapat magkaisa. Yung sasabi niya, magkaisa. Oo, dapat talaga. Pero wag ho kayo mamimili na kayo lang magkakaisa. Dapat buong sambayanan. Kaya ano bang kampo ka, kampo ka ni dating Pangulong Duterte, kampo ka ba ng mga Dilawan, kampo ka ba ng mga Pinklawan, kung kahit ako ninyo kang kampo, basta ikaw ay Pilipino, ganun po dapat. Diba, Yusek? Abansenya, hindi Abençania. Yusek, siguro na ano na siya sa pagbigkas ng apelyido ni Madam Hanilet dahil sa yung kanyang gigil na gigil, kita mo parang nanginginig, galit na galito kapag narinig ko yung basta may kinalaman ho sa dating Pangulong Duterte, biglang
parang bagad pumipintig yung kanyang galit na galit ho kagad eh. Ewan ko lang sana kapag ganyan sa mga opisyal ng gobyerno, wala namang personalan. At linawin ho natin, Yuse Claire Castro, abogado po kayo, na ang pagbatikos sa gobyerno o sino mang opisyal ng gobyerno ay hindi po yan pagsisimula ng gulo. Di ba? Yun po ay para gisingin ang damdamin ng gobyerno na kumilos kayo o kung kumikilos ho kayo, sabihin nyo, ito na ang ginagawa namin. At titiyakin namin na yung mga responsable sa pagkidnap na yan at pagpatay, mananagot sila sa batas. Ganun lang ho, kasimple. At habang nagsasagawa ng investigasyon, tinitiyak din ho namin na bibigyan ng proteksyon yung iba pang mga negosyante at lahat ng mga Pilipino dito po sa ating bansa na kayo po ay ligtas sa mga kriminal. Ganun ho dapat. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya, bumatikos lang, nanggugulo na. Sabi nga ho ng Supreme Court, dapat yung mga opisyal ng gobyerno ay hindi maging balat sibuyas. Lalo't sinisita kayo, binabatikos kayo sa pagganap nyo ng tungkulin. Ang Pangulo, sabi ni Hanilet, congratulations sa BBM. Ano ibig sabihin nun? Yun po ay may halong pang-aasar. Di po ba? Yun lang ho. Si Attorney Claire, hanggang 2028 lang ho ang bongbong Marcos Jr. administration. Ewan ko, ikaw rin, baka depende ka rin kasi hindi ka naman halal na may fixed term. Anytime, pwede kang tanggalin sipain ng Pangulo kung ayaw niya na sa'yo, di ba? Kasi ini-appoint ka lang niya. So, ganun lang ho, mga kababayan. Sana magkaroon ka na rin ng kontribusyon sa ating lahat, sa ating mamayan na ikaw ay magpahupa ng sitwasyon. Huwag yung magpapainit ng sitwasyon, di ba? Okay? So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel at para lagi kayong updated sa ating mga komentaryo at pagtalakay sa mga mainit na issue. Medyo napahaba po ito pero kasi magandang pag-usapan ho ito Dahil sa talagang umiinit po ang issue ng politika dito po sa ating bansa at base sa mga report ay tumataas din po ang kaso ng krimen, partikular ito hong kaso ng kidnapping at pagpatay. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.